Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isang asasin na tumangging isagawa ang pagpatay. Matapos ang muntikang kamatayan, nagtago siya sa katauhan ng ibang tao at namuhay ng tahimik sa isang maliit na lungsod. Ngunit isang aksidente ang naglantad ng kanyang kinaroroonan, natuntun siya ng kanyang dating kasamahan at nagsimulang habulin na nagpilit sa dating asasin na bumalik sa mapanganib na mundo ng pagpatay. Ang pelikulang ito ay ang Chinese action thriller film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Murder Game. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagbukas ang palabas kung saan isang truck ang dumating, sinalubong ito ng armadong grupo sa isang warehouse at ibinaba ang mga suitcase para dalhin sa kanilang boss. Nang buksan, naglalaman ito ng 4 na kababaihang nakagapos. Ang sindikato ay mga human trafficker na kinukuha ang lamang loob ng tao para ibenta. Isa-isang sinuri ng leader ng grupo ang bawat biktima para sa kung ano ang tatanggaling laman. Isa sa babae ang pumukaw sa kanyang atensyon na mayroong magandang mukha. Isinama niya ito para pagsamantalahan muna maging ang iba pang mga kababaihan bago ang pagkuha ng organ. Ang isa sa babae ay si Silver Eel na pinatulan ng kriminal habang nagngangalang Chao Shi naman ang pinagka-interesa ng leader ng sindikato. Ang hindi nila alam, mga asasin pala ang dalawa na ipinadala para iligpit ang mga ito, kung saan matindi silang napalaban pero talagang mahusay at bihasa ang dalawa sa pagpatay na nagmula sa organisasyon ng mga asasin. Napatay nila ang lahat at nadakip ang leader ng sindikato na nagtataka kung sino sila. Nagpakilala si Silver Eel na ipinadala ng old man bago ito tinapos. Ngunit pinatay din ni Silver Eel ang mga nakaligtas na babae dahil nasa kanilang rules ay dapat walang saksi. Naglagay rin sila ng mga pampasabog sa buong gusali upang burahin ang mga ebidensya. Subalit sa isang silid na diskubre ng dalawa na may mga batang nakakulong, pero nilagyan ni Silver Eel ang kulungan ng pampasabog para sa sinusunod na panuntunan. Tumutol si Chao Shi dahil mga bata lang ang mga ito at inagaw sa kasama ang remote ng bomba upang mapigilan. Sumusunod lang si Silver Eel dahil kung hindi, sila ang mamamatay. Ngunit talagang hindi makakapayag si Chao Shi sa pagpatay sa mga bata. Ngunit winasak na ng kasama ang remote at hinayaan na ito. Pilit na lang binubuksan ng asasin ang kulungan upang mailigtas ang mga bata. Subalit nauubusan na siya ng oras. Iniwan na siya roon ni Silver Eel para iligtas ang sarili kung saan sumabog ang gusali kasama ang partner. 3 taon ang lumipas, sa isang maliit na lungsod, isang babaeng bulag na nagngangalang Mingzu ang naglalakad papasok sa coffee shop nila ng kapatid. 2 lalaki naman ang nagmamatsyag sa dalaga na nagpaplano ng masama nang nalamang parehong babae ang nagmamay-ari. Dahil sa hindi nakakakita, hindi namalaya ni Mingzu na pinasok na ito at pinapanood siya habang nagpapalit. Dumating ang kapatid na si Chao Shi na ngayon ay si Ming Hui. Ngunit ginawang hostage ang kapatid at hinihingan sila ng pera buwan-buwan. Nang mahinahong sumang-ayon si Ming Hui, pinagka-interesan sila ng mga bandido at balak pagsamantalahan ang dalawa. Pero mas inaalala niya ang kapatid na sinusubukang tumawag ng pulis. Nang tulungan niya ito, nakakuha ang kriminal ng patalim pero napatay nito ang sariling kasamahan. At tumakas na rin agad ang salarin bago pa dumating ang kapulisan. Matapos ang pagtugon ng pulis, isinama ang magkapatid sa presinto para kunan ng pahayag sa nangyari. May nakuha namang record si Police Officer Jiming na naroon ang dalawa noon sa aksidente. 3 taon ang nakakaraan. Naalala ni Mingzu na 13 tao ang nailigtas ng kapatid. Maraming reporter ang gusto siyang ma-interview pero tinanggihan niya ang lahat. Ang aksidente ring yun ang naging daan na magkita ulit ang magkapatid na matagal nang nagkahiwalay. Pagdating ng Captain, ini-report ng 2 pulis na si alias Poison Rat ang umatake sa kapehan. Ngunit tumanggi ang captain na magbigay ng warrant sa kadahilanang wala silang matibay na ebidensya. Nagpaalam na din ang magkapatid para umuwi na sa shop, subalit habang naglalakad nakaabang si Poison Rat sa kanilang daraanan at napansin ni Chao Shi ang kriminal. Nagpaalam siya sa kapatid na maghintay muna sandali para bigyan ng barya ang pulubi sa likuran, at nilapitan ang nanloob sa shop para makausap na naghihintay na sa pagdating niya. Dumukot ng kutsilyo ang kriminal upang tapusin ang naudlot nilang paghaharap, pero inilabas na ni Chao Shi ang totoo niyang pagkatao kung saan mabilis niya lang itong tinapos. Biglang lumapit ang kapatid kaya pinauna na niya si Mingzu para bumili ng pagkain dahil kailangan niya pang maglinis ng shop, sa kanya ito tinuluyan sa pag-alis. Samantala sa presinto, ipiniresinte ni Officer Jiming sa captain ang mga nakuhang ebidensya na magtuturo kay Poison Rat sa mga krimen. Subalit nakukulangan pa rin ang captain na tila ba mayroon itong iniiwasan at ipinasara na ang kaso,
Matinding tinutulan ng pulis ang captain dahil mayroon na siyang mga ebidensya at malapit na itong mahuli. Ngunit pinayuhan siya ng captain na ayaw niya lang magaya ang batang pulis sa kanyang ama na nasayang ang buhay dahil sa kaso at sa pilitang ipinatigil na ang pag-iimbestiga. Pag-uwi ni Mingzo ng shop, may ginagawa si Xiaoxi sa pinatay na kriminal, pinigilan niya itong makapasok sa pagpapanggap na hindi pa siya tapos sa paglilinis, naghintay na lang ang kapatid sa labas habang inaalala ang mga panahong nasa ampunan pa sila. Palagi siya noong nagugutom pero lagi din itong dinadalahan ng kapatid ng makakain. Nang magkahiwalay ang dalawa noon, may nag-adopt kay Xiaoxi na tinatawag nilang Old Man. Bata pa lang noon sumasabak na sila sa mga matitinding training sa paghawak ng armas at pakikipaglaban, sinasanay sila para maging assassin ng organisasyon na nagpilit sa kanilang mabuhay ng puno ng puot. Isang gabi habang natutulog ang lahat pinagtangkaan sila na parte pa rin ng pagsasanay, nakawala si Xiaoxi at tinulungan ng kasamahan na ang totoong Ming Hui. Humanga ang Old Man sa galing niya ngunit pinayuhan itong unahin niya ang sarili dahil ikakapahamak niya lang ang pagtulong sa iba at pinarusahan. Pumuslit naman si Ming Hui sa pinagkulungan kay Xiaoxi upang bigyan ito ng makakain at magpasalamat sa ginawa. Dahil kinakailangan mabuhay ni Ming Hui para mahanap ang kapatid na inaalala niya lalo na't bulag ito. Habang si Xiaoxi wala ng pamilyang mauuwian kaya magmula noon itinuturing na siya ni Ming Hui na kapatid, kung saan magkasama madalas ang dalawa sa mga misyon na ibinibigay sa kanila ng Old Man. Kabilang rin sa kanilang kasamahan ay si Silver Eel hanggang sa inakala ng organisasyon na patay si Xiaoxi sa misyon, wala na siyang balita noon matapos makaligtas at piniling magtago para sa tahimik na buhay kasama si Mingzo sa pagpapanggap na siya si Ming Hui. Samantala, ang captain pinuntahan ng Old Man kung saan may ugnayan pala siya sa organisasyon ng kriminal, upang ipaalam na may nakakaalam patungkol sa kanila na kailangang mailigpit bago pa malaman ng iba. Kinagabihan, dumating ang assassin sa coffee shop ni Mingzu, sinigurado nilang totoo siyang bulag ngunit nakita ni Silver Eel ang larawan ni Xiaoxi, nalaman niyang buhay pa pala ang dating kasama na nagtatago sa pagkatao ni Ming Hui. Masaya si Mingzo na nakilala ang kaibigan noon ng kapatid na madalas niyang naikwento, pero hindi si Silver Eel ang tinutukoy ni Xiaoxi. Biglang dumating si Xiaoxi sa shop at nagkita ulit sila ng dating kasama, mahinahon lang na lumapit si Xiaoxi at pinakuha si Mingzu ng inumin para sa dalawa. Pinaupo niya ang assassin para mag-usap, hindi makapaniwala si Silver Eel na buhay pa siya. Hinahanap niya ang taong nagngangalang Poison Rat, pero sigurado rin ang assassin na iniligpit na ni Xiaoxi ang hinahanap na tao. Narinig naman ng bagong partner ni Silver Eel na siya ang pinakamagaling sa lahat, at gustong masubukan ang kilala sa pinakamahusay na assassin noon, kung saan siya ang bagong recruit ni Silver Eel na si Torpedo. Bago pa magkainitan lumabas si Mingzo dala ang inumin na sinundo ng assassin, wala itong kaalam-alam na may namumuong tensyon sa paligid. May sinabi si Silver Eel na hindi siya ang matalik na kaibigan ni Ming Hui kundi si Xiaoxi. Matagal nang ibinaon ni Xiaoxi ang dati niyang pagkatao sa limot at pinaalis na ang dalawang assassin. Ngunit walang balak umalis ang dalawa, ginamit ni Silver Eel ang straw para tapusin si Mingzo na agad hinarap ni Xiaoxi ang dalawang assassin, upang iligtas ang kapatid sa matinding labanan na hindi pa rin kumupas ang husay. Pinagtulungan ito ng dalawang assassin kung saan nagawang maiwasan lahat ni Xiaoxi ang mga pag-atake, pinatakas na niya si Mingzo habang patuloy na hinarap sa matinding laban ang dalawang assassin, pero talagang lamang ang husay ni Xiaoxi at napabagsak ang mga ito. Hinayaan na niya ang dalawa upang tulungan si Mingzu na mayroong tama sa leeg. Dinala niya ang kapatid sa doktor na dati nang kakilala noon sa organisasyon, ngunit ayaw siyang tulungan, napilitan na siyang tutukan ng baril ang inaalagaan nito dahilan ng napilitan rin ng doktor na iligtas ang dalaga, at dugo niya ang ginamit. Sa ngayon, alam na ng pinuno ng organisasyon na buhay pa si Xiaoxi sa pagpapanggap na si Ming Hui. Ipinakita ang nakaraan na nagtangkang tumakas noon si Xiaoxi sa organisasyon, nakita siya ng isang kasamahan na gustong sumama pero nahuli ang dalawa ng Old Man na 2 araw nang nagtatago. May panuntunan silang sinusunod sa pamilya, kaya nagmamakaawa si Silver Eel para sa kaligtasan ng mga kasama, ngunit ang pagtataksil ay may karampatang kaparusahan, inutusan ito ng Old Man na siya ang gagawa ng parusa pero hindi nito kayang gawin. Sa pilitang ipinapapatay kay Silver Eel ang taksil na kapatid at wala na siyang nagawa pa. Ang sumunod na paparusahan ay si Xiaoxi at si Ming Hui ang gusto ng Old Man na gagawa para sa kanya. Sa kasalukuyan nagkamalay na si Mingzu, ngunit nalaman nitong hindi sila magkapareho ng dugo, na ang ibig sabihin hindi sila tunay na magkapatid.
Ang doktor at ang old man ang bumuo noon ng organisasyon magmula nang makita ang mga bata sa bangka na balak gamitin sa pagtugis sa mga masasama. Ngunit ang old man kinain na ng kasamaan kaya pinili ng doktor na magbagong buhay. Samantala, ang pulis patuloy pa ring nag-iimbestiga kay Poison Rat. May nakuha silang video kasama si Xiao Shi bago ito maglaho. Tumakas naman si Ming Zhu nang malaman ang katotohanan at balak hanapin ang totoong kapatid sa kabila ng hindi siya pamilyar sa lugar. Buti na lang may tumulong sa kanyang monghe na dinala ito sa istasyon ng pulis. Ngunit nakita ito roon ng captain at ipinaalam sa organisasyon. Nang malaman ni Xiao Shi na nawawala si Ming Zhu, nag-alala ito sa kapatid at hinanap sa kasama ng doktor. Pero nakatanggap siya ng tawag ng police captain kung saan dumating na din roon ang old man at ang mga assassin. Dumating rin si Officer Jiming na may dalang bagong clue sa suspect, bigla itong natigilan nang makita sila at humihingi rin ng tulong si Ming Zhu na hawak ng assassin. Pinaalis na sila ng captain ngunit hindi pinalagpas ng assassin ang mga pulis. Buti na lang napigilan ng captain ang assassin sa pagpapanggap na siya na ang papatay sa officer. Sa labas ng istasyon dumating na si Xiao Shi, sinalubong ito ng captain para dalhin sa kapatid pero napansin nito ang nakasalubong na pulis at napigilan ang tangka. Natamaan niya ang captain at pinagpapatay ang lahat ng nagpapanggap na kapulisan. Matapos nitong maubos ang lahat hinanap niya sa captain si Ming Zhu, subalit nang dadalhin na siya inatake ito ng dating partner na pumatay sa police captain. Muntikan na si Xiao Shi nang pagtulungan nito ng dalawang assassin, na nakaharap niya ulit sa labanan ng wala ng bala. Ginamit niya na lang ang galing at lakas upang makipagtagisan sa mga assassin na parehong mahusay sa labanan hanggang sa natamaan niya rin si Tornado. Galit naman si Silver Eel na ipinahamak lang ang kasamahan. Balak na niya ngayong tapusin ang dating kasama ngunit siya ang tinapos ni Xiao Shi pero iniligtas siya nito. Nang magkamalay si Officer Jiming, ibinigay ng naghihingalong partner ang susi bago ito binawian. Bihag naman ni Xiao Shi ang dating kasama kapalit ni Ming Zhu ngunit binaril lang ito ng old man dahil wala na siyang silbi sa kanya. Wala nang ibang maibibigay si Xiao Shi kundi ang sarili para sa kaligtasan ni Ming Zhu. Dahil dito nahuli siya at ginulpi ng mga tauhan ng old man, nagmakaawa si Ming Zhu na pakawalan siya subalit may sinabi ang old man na si Xiao Shi ang totoong pumatay sa kanyang kapatid. Ipinapapatay ng old man si Xiao Shi sa pamamagitan ni Ming Zhu upang maipaghiganti ang kapatid. Pero bigla na lang nawala ng ilaw sa paligid kaya nakakuha ng pagkakataon si Xiao Shi na lumaban. Dumating din ng pulis na may gawa para tulungan siya at naglaban si Xiao Shi at ang old man katuwang ang pulis. Ngunit iba ang husay ng guro dahilan ng walang magawa ang officer, nasaksak rin si Xiao Shi ng old man bilang pagbabayad sa pagtataksil sa organisasyon, pero nang tatapusin na siya nito iniligtas siya ni Silver Eel subalit pinatay ito ng old man. Gumanti si Xiao Shi ngunit hindi tumalab ang ginawa, buti na lang nailigtas ito ni Ming Zhu sa muntikang kamatayan at inalam kung totoo ang nalaman niya sa pagpatay sa kapatid. Ipinakita ang nakaraan na isinakripisyo ni Ming Hui ang sarili para sa kalayaan ni Xiao Shi sa pagtatangkang pagtakas, dahil sa matalik na kaibigan binigyan ng pagkakataon si Xiao Shi na mabuhay, subalit pinatay ng old man si Ming Hui dahil wala na itong silbi sa kanya. Magmula noon para na ring namatay si Xiao Shi sa pagkawala ni Ming Hui, pero nagbago ang lahat nang matagpuan niya si Ming Zhu na nagbigay sa kanya ulit ng rason para mabuhay, ngunit malubha na ngayon ang kalagayan nito. Tamang-tama naman ang pagdating ni Officer Jiming, agaran nitong umalis para dalhin sila sa ospital subalit nasira ang sasakyan sa daan, sinubukang gawin ng pulis ang sasakyan. Habang nagkamalay na ulit si Xiao Shi at nakita ang magandang tanawin, dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!